ang kanyang mga kamay para niyan. Kaya sa gabi ito, hayaan natin na muli mapuno ang ating puso ng kagalakan habang matututo tayo sa Panginoon. Kaya tawagin po si Bishop, pero kanyang tagapagmensahe sa gabi ito, Bishop. Amen. Salamat po, kapatid na Jenny. Purihin ang Panginoon. God is good. Thank you, Father. Thank you, Lord. At katatapos lang ng ating meeting, no? Salamat sa invitasyon ni Pastor Peter Tanchi at si Justice Raul Victorino. Kanina nandiyan kami sa Ortigas with Lance Fellowship sa mga leader ng iba't ibang denomination, ng iba't ibang mga churches, at maging si Bishop Leo Alconga at maging si Pastor Robert Abante. Salamat at nariyan at naka-meeting natin sila. At ang agenda ay ang body of Christ to make go and make disciples. So napakahalaga po niya. That's why dito sa church, kailangan ay tayo ay disciple of Christ. Hallelujah! It's not about the number, it is about our heart in sharing the gospel of the kingdom. Amen? Kaya dito marami nang galing na manggagawa rito. Kaya ang church natin ay nakadesign, hindi para maging member. Nakadesign ang mga tao dito na dumadalo para maging disciple of Christ. Doing the will of God in sharing. Kaya kahit saan pa kayo pumunta, pagka kayo ay dumaan dito, kayo ay nagiging disciple and sharing the gospel. And I thank God sapagkat malaki ang plano ng bawat isa sa atin. Hallelujah! At naalala ko nga nung meron tayong preschool dito, almost 10 years yan, nag-ooperate. Ang daming nanay dyan sa labas at ang dami nating mga estudyante. Pero you know, the church is not a building. We go around and sharing the gospel. Hindi yung palakihan ng simbahan. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa templong ginawa ng tao. Amen? Kung titignan ko nga yung sisikat, ang laki ng lugar, ano? Halos parang SM Mega Mall. Pero nung nandun ko si Pastor Peter Tanchi, simple lang, hindi lang naman. Go to just a small group lang. Hindi naman kailangan. Kahit siya, nag-small group pa rin siya. Why? Because napakahalaga po yun, mga minamahal na kapatid, na tayo ay magkaroon ng Bible study. Marami pa tayong aanihin eh. Kaya nasabi ko sa kanila, marami tayong inimisyon. Pero huwag na natin imisyon yung mga born again. Nagulat yung mga pastor dun eh. Daming mga sumasamba pa kay Nazareno. Dami pang sumasamba dyan sa kay Maria na hindi naman dapat sinasamba. Dapat maunawaan ng isang leader, hallelujah, ay yung na we are the church, be the church. Yung konsepto kasi natin na kuminsan ang church ay yung building, doon tayo kuminsan nagkakaroon ng malaking connotation, malaking kamalian ito. The church is us. Ilabas natin ang church. Kaya sa July 27, 26, di ba, magkakaroon ng Health Wellness, sasabay tayo dyan. Kaya mo kapatid, tayo ay magdudulate dyan sa anumang bagay na pwede natin maitulong. Kaya ako nga, kahit sarili kong pera, walang problema dyan. Kahit mag-shakies, kahit mag-Jollibee, mag-Macdo, walang problema. Basta pagdating sa kaluluwa, pag may pera. Amen po ba? Pag meron pera, all out tayo dyan pagdating sa pagbibigay sa gawain. Hindi mo tinitipid ang gawain ng Panginoon. Ibigay mo na yung the best mo para sa Panginoon. Amen? Kasi ang pangangaral, libre po yan. Pero may gastos po tayo dyan. Kaya nga meron tayong pusang loob na pagkakalo. At marami pang ipapadala ang Lord. Amen? Ngayon, ay pag-aaralan natin ay dahil nga, we are living in the end time, we are living in these last days, hindi na pakikinabangan ng tao ang pera pagdating ng araw. Hindi na pakikinabangan kung anong meron siyang kayamanan. Hindi na pakikinabangan kung anong magkano ang pera niya sa bangko. Ay napakahalaga. Gastusin na natin yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sapagkat hindi lang tayo nabubuhay na malapit na, talagang malapit na. At tayo kung lahat ay dumalangin, Father, we thank you, Lord, as we come here right now. Nawa maunawaan ng kapatid po namin, mga kapatiran sa Jesus Christ, Thy Kingdom Come Church, hindi po napapabaya ang iyong mga manggagawa, but still, Lord, let the power of the Holy Spirit ay makonvict ang bawat isa, Lord, na to be a disciple. Each one bring one.
Each one share the gospel. Each one share the good news of our Lord and Savior, Jesus Christ. 20 years namin ipinapanalangin, Lord, ang gawain na yan, na laging magbahagi ng salita ng Panginoon. At hindi kami kailanman nanghihinawa, sapagkat hindi kami ang nagpapalago. Ikaw ang nagpapalago, Panginoon. Kami lamang ang nagtatanim, ngunit ikaw ang nagpapalago at nagdidilig sa mga tao na nababahaginan sa aming mga disciple. Kagaya ng mga nanonood sa kanilang TV screen, sa kanilang YouTube, Lord, I pray in the name of Jesus, kung meron kang pinagdadaan ng problema, ngayon pa lang nalutas na yan, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! I pray for healing, O God. Lord, we pray for kay Sister Ami, Lord, I pray, O God, patuloy na ikaw ng Diyos na kumilos sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah! Kahit nasa Cavite sila, maging Sister Josie, si Brother Caloy, Lord, I pray in the name of Jesus. Si Brother Bricio, Lord, si Brother Ernie, Lord, si Brother Boy, ang mga kalalakihan. Lord, ang mga kababaihan, Lord, hindi ko na po iisa-isahin ang kanilang pangalan. I speak blessing, I speak deliverance, I speak healing. Lord, maging si Sister Ami Ipainado, Lord, patuloy na pagpalain mo Sister Lourdes, si kapatid na Jenny, salamat po, maging ang aming mga pastora. Thank you, Lord, at tiningatan mo siya na makarating ng bahay ng ligtas sa kabila ng mga bagyo. Thank you, Lord. And we pray, O God, Lord, maging may pray kay Mayor, yung aming appointment para kay Mayor, at maging kay Congressman Bong Suntay, Lord, yung aming request, Lord, para sa bagong tent. I believe, O God, walang imposible sa iyo, Panginoon. Pagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay. We pray also, maging sa aming mahal na kapitan, I pray in the name of Jesus. Hallelujah! Na magkakaroon ng gawain, Lord, sa barangay. I pray, Lord, na makakadaupang pala ng kapitan. For God bless Cruz Naligas. And I pray, O God, yung piyesta ng salita ng Diyos, kung ang sanlibutan ay nagpipiesta, nagpipiesta rin kami para sa pangangaral ng mabuting balita. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. And all the people of God said, Amen. Mga minamahal na kapatid, sa panahon ngayon, mahalaga na ang paglago bilang Kristiyano hindi paramihan. Ang paglago bilang Kristiyano is individual. Amen? Kahit nga sa mahal ko sa buhay, individual yan. Yung paglago sa pamamagitan ng spiritual na pangangailangan. You have to read and meditate the Word of God for us to be malago sa gawain ng Panginoon. Kaya, mga minamahal, mahalaga po na magpuyat tayo, kapatid na Lourdes. Ano ibig sabihin nitong magpuyat tayo? Double time ang pagbabahagi ng mabuting balita. Ang inyong pastor ay hindi po tayo sa church lang. Kaya pupunta tayo sa community, pumupunta tayo sa barangay, pumupunta tayo sa bawat establishment. Why? Because we are doing this for the glory of God. Hallelujah! Kahit nga dyan sa buong barangay ng Payatas, halos ang kapitan dyan at ang ano dyan, atin na pong nababahagi na ng salita ng Panginoon. Bakit? Kasi napakahalaga to go and make disciple of all nations. Hindi natatapos sa loob ng church. Maraming pinagagawa. And I pray, na magkaroon tayo ng mga churches, kahit sa mga garagarahe, kahit sa loob ng bahay. Make the house be the church. House, church. Amen? Kaya mahalaga, mga minamahal na kapatid, napakarami na natin na-ordain bilang pastor, kahit na sa mga iba't ibang churches. Lalo na po dapat sa atin. We are here to make disciple of all nations. You know, one thing, kaya napapagod ang mga pastor, kasi tinitignan nila gawain nila. Hindi gawain ito ng Panginoon. Kaya maraming napapagod, kasi panay church plant ng church plant. Bibili ng lote, bibili ng lupa. Alam nyo, church, kahit yung bahay, pwede ng church yan. Yung garahe, hallelujah. Sapagkat ang church ay tayo. Hallelujah. Kaya lang tayo nag-pray ng malaking church para ma-accommodate natin yung ating mga kapatid. But we are already blessed by God. Hallelujah. Kung ibigay na ng Panginoon sa 95 million. Amen? Si Lord ang nakakaalam para sa ikabubuti
ng kanyang mga hinirang na anak. Ano? Sabi ko nga, kung titignan ko itong church nito, pamilya, parang mega mall, mas malaki pa sa mega mall. But still, I believe, kung yung mismong leader nila, ang sinasabi, doon lamang sa small group magsimula. Di ganun din. Tama yun. Talaga naman God used ordinary people for extraordinary works. Bago pa man niya sinabi yun, talagang yun ang pinapangaral natin. Every barangay must be a church. Every barangay must have a disciple of Christ in this last day. Hallelujah! That's why, dahil nga malapit nang dumating ang Panginoon, ay mahalaga na tayo ay magpuyat, tayo ay magpakasipag, tayo ay magpakaaraw-araw. Hindi lang alam kasi ng mga member dito Araw-araw po ang gawain ng mga manggagawa rito. Hindi lamang linggo. Kasi alam nila, linggo lang. Ang linggo, maghapon tayo. Pero araw-araw, or day by day, meron dapat kang ginagawa para sa kaharian ng each one bring one. Magdala ka lang ng tao, tiyak, puno na tayo dito. Amen? Kapag ka nasa puso mo, yung talagang kabigatan para sa gawain ng Panginoon. At mark my word, Sister Lourdes, talaga ano natin yan. Amen? Bakit? Hindi dahil sa anniversary nyo, hindi dahil sa ano. Mahalaga kasi ang kaluluwa doon. Amen? Amen? Kaya yung plano mo maglagay ng table doon, maglagay ng counseling doon, purihin ang Panginoon. Bigyan natin sila ng Bible doon. Di ba? Kung anong paraan ang ginagagawa, ayaw nila pumasok, tayo ang lalabas. Lalabas tayo para ipangaral ang mabuting balita. Ay nagkakagulo na. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Magpuyat kayo, manalangin. Sapagkat magsipaghanda tayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating na. Amen? Praise God. Sabi ko, pakibasa na kapatid. Magpuyat at manalangin. Mga puyat nga kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw palilito ang inyong Panginoon. Kayo magsipaganda naman sapagkat palilito ang anak ng tao sa oras na hindi niyo iniisip. Sa Matthew chapter 24 verses 42 and 44. Kaya pagka sinabing magpuyat, madalas narinig natin ito sa mga may iraras. May minamadali. Kahit nga sa pananahe. Yung mga nananahe, pagka sinabi ng factory, kaya magpupuyat tayo ngayon. Ibig sabihin, meron silang dapat tapusin. Merong maraming tahiin na dapat ayusin. Bilang mga anak ng Diyos, hallelujah, meron tayong dapat tapusin. Meron tayong dapat ayusin. Hallelujah. Amen? Kaya nga, nung pasimula ko rito ng preschool, napagod lang si Pastora ng Atenes. Kung nagtuloy-tuloy yun, ang dami na natin. Pero okay lang, kasi siya yung nagtuturo na sa mga bata. Alam niyo ba, ang nursery natin doon, 30. Ang kinder, 40. Ang prep, puro ng bata. Masaya kayo pag-graduation natin, dyan sa UP pa. Yung ating Nehemiah siya. Ayaw mga bata yun, malalaki na nandiyan. Bakit natin sinasabi? Kailangan magpula tayo Kailangan magtanim tayo. Kailangan magpuyat tayo sa pangangaral at magbahagi ng mabuting balita. Marami nang dumating at lumabas dito. Pero nananatili ang magagawa ng Panginoon. Bakit? Hindi ito gawain ng tao. Amen po ba? Kaya pagkagawain ng tao yan, titigil yan. Kung isa, dalawa, tatlo, 10 na lang. Pero dahil gawain ng Diyos, nagpapatuloy. Kaya ang sabi ng Panginoon, magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalaman kung ano ang araw ng pagparito ng inyong Panginoon. Magpuyat. Diba? Pag may nagpupuyat, may hinahabol tayo May hinahabol tayo mga kaluluwa na dapat bahaginan ng salita na hindi natin mapapangaralan lahat kasi limited ang resources natin. Pero si Lord, hindi limited. Kung ano yung nakakaya mo na ibibigay sa iyo ng Panginoon, hanggang doon. Maraming dapat maging disciple of Christ in this last day. Anong sabi ng Biblia? Magsipaghanda naman. Amen? Kaya sabi nga nung isa na si Bishop Rudy kay Peter Tanchi kasi negosyante ka
Di ba? Sabi niya, may mga resources ka. Kaya madaling maaakay. Pagkalala na, pag nagpakain, o merong ano dyan, ang dami lang pupuntahan eh. Pag may pakain eh. Hello! Maganda po yun. Amen? Pero sabi nga niya, small group lang eh. Pero mas mahina, hindi lamang yung pagkain. Kung hindi dahil yung pagkain na salita ng Panginoon. People are come and go. Hallelujah. Ang tao ay come and go yan. Pag walang problema yan, wala sa church yan. Pag maraming problema yan, nasa simbahan yan. Pag may sakit yan, nasa simbahan yan. Minsan ka, kahit hindi natin member eh. Lalapit dito, may mag-aano ng birth certificate, mag-aano ng baptisma. Hindi naman natin pwede mag-birth dyan, mag-aano dito eh. O pagkagaling din dito, magpapakasal, tapos di naman member dito. Pero okay lang, tinatanggap pa rin natin. Kaya lang, hindi naman, kaya may mga pastor sila na dapat doon sila nangangalaga. Hindi tayo basta tumatanggap dito na hindi talaga ng ano ng salita ng pag. Hindi porket leader ka sa isang church. Pupunta ka dito sa Jesus Christ na yung KWC. Dumaan ka muna. Ay si Ate Jen, matagal na dito, ibang mga magagawa. Hindi na kami nagpapatayin dito pagka hindi matagal. Pagka hindi ka pa matagal dito, makinig ka muna dyan. Hello? Kaya di ba, yung umatin dito na bago lang, gusto umawi, mag-practice ka muna para makita naman na ikaw ay narapat-dapat. Kaya hindi basta-basta yung pag-bautismo. Pag matagal-tagal na rin dito. Hindi yung Seven Church kasi pag dalawa, ilulubog ka na agad sa tubig. Hindi po. Kailangan, gumagano pa. Kailangan ay nakikinig ka muna sa aral at sa mga Bible study na isinasagawa dito. Kahit pastor ka ba doon, sa isang lugar, sa isang church, pagdating mo rito, back to basic ka. Back to study ka. Amen? Bakit? Kasi magsipaghanda eh. Kailangan mag-aral tayo. Ang sabi ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin. Sapagkat mag-aaral ang aking Panginoon. Sapagkat nabalito ang anak ng tao sa oras na hindi ika natin iniisip. Hello? Amen? Ano pa ang sabi ng Biblia? Tuloy po natin. Sa 1 Peter chapter 4, verse 7, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Opo. Kayo may mga pakahinamon at mga kuyat sa pananalangin. Amen. Kaya nga, hindi tayo naiingit dun sa mga malalaking simbahan. Hindi po yan ang batayan ng Panginoon. Hello? Hindi tayo naiingit dun sa kami ika, ang iglesia namin ay ginugulan ng bilyon-bilyon. Kami ika ay gumawa ka. Lahat yan, ang Panginoon nung araw sa ilalim ng puno nangangaral ng mabuting balita. Ang Panginoon nung araw, nung panahon niya, ay nagbabahagi ng salita, one and one. The effective today is one and one discipleship. Sharing the gospel for those. Why? Ang sabi ng Biblia, mga kuya tayo at manalangin. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Malapit na ba, kapatid na Lord? Yes, malapit na. Malapit na, malapit na. Amen? Kaya magpakahinahon tayo. Amen? Bakit ka pa makikipagtalo dyan? Bakit ka pa alisin mo na yung bukod galing sa manaloob? Di ba? Kung gusto magpabida, hayaan mo siya magpabida. Amen? Mahalaga, ipagyabang natin si Kristo. Hallelujah! Amen? Sapagkat lahat ng bagay, marami pa tayong gagawin. Magpakahinahon! Relax! Hello! Don't stress yourself! Amen? Ay, ibang pastor, pag wala nang gumagano na, stress eh. Hello? Amen? Pero mga magagawa dito, hindi kami na-stress dito. Hello? Amen? Si Lord ang magpapadala, may kakatok na lang niya sa pinto. Amen po ba? Bakit? Eh, gawain ni Lord yan eh. Oh. Kahit na-visitation ka, lahat dito sa Cruz na Ligas, halos lahat yan, na-visita na yan. Lalo pa, nung medyo mainit-init pa rin sa tano, may dala pa nga, babalik nga natin yun eh. May dala pa nga kami pulpito eh. Bawat kanto dyan, nangangaral kami. Meron pa kami dalang malaking karaoke pa nun eh. Di ba? Ay, balik natin yun. Back to basic tayo. Mangaral bawat kanto. Habang may nangangaral, nagbibigay ng pamphlet, nagbibigay ng paanyaya. Ganun talaga. Kailangan ibalik natin yung dati. Amen? Kaya walang masasabi mga taga rito.
ng salita. Kaya susunod natin yung sikap, friends. Amen? Bakit? Hindi membro ang tinitignan natin. Lalabas tayo para sila ay siran ng Word of God. Hallelujah! Amen? Kaya ang sabi nga, magpakainahan tayo. Relax. Gusto ko mag-focus lang tayo, make disciple. Marami kasing programa sa church. Pero pinakabago na yung programa ng Panginoon, go and make disciple. Ang sabi ng Panginoon, that's why yung soul winning action team. Magpuyat, manalangin, magbahagi ng mabuting balita. Di ba? Ang daming tao dyan na pwedeng bahagi na. Dapat one time na lalabas tayo dyan, magbahay-bahay dyan, at magbahagi ng mabuting balita. Magpuyat at manalangin. Kuminsan, kahit na magpagod ka naman magbahay-bahay, hindi naman din yun ang alam mo kung naka-effective, manalangin. Kahit nasa simbahan, ang tao na ang lalaki. Ang tao na ang magpaparito. Pagka mayroong conviction, ang Diyos na ang magkukonvict through the power of the Holy Spirit. Amen? Kaya, sabi ng Biblia, malapit na magpuyat tayo at manalangin. Amen. Praise God. Ano sabi po? Luke chapter 21 verse 8, kapag nagsimula na mangyari ang mga ito, Opo. end times, tumayo kayo at maghala. Look up sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Bakit tayo kailangan magpuyat, kapatid na Lord? Sabi ng Biblia, kapag nagsimula na mangyari ang mga ito, ang mga end time, ang mga COVID, ang mga digmaan, ang taggutom, lindol sa iba't ibang dako, mga salot na sakit at karamdaman. Ano ang sabi ng Biblia? Dapat ba tayong mga problema? Dapat ba tayong maghikaho? Dapat ba tayong malungkot, magmukok sa isang tabi? Hindi! Ang sabi ng salita ng tumayo kayo at tumingala. Look up! Sapagkat malapit na ang pagliligtas ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Ito ang dahilan. Bakit hindi tayo dapat mag-worry? Ito ang dahilan kung bakit lagi natin sinasabi sa mga kapatid natin. Huwag intindihin ang problema. Bahala si Lord yan. Hindi lang ikaw may problema, mas maraming may problema. Amen? Mas malaki ang Diyos kaysa sa problema. Amen? Pag naiintindihin yan, si Lord naman ang bahala at alam ng Diyos kung anong makakabuti sa iyo. Unti-unti yan. Hindi minamadali ang lahat ng bagay. Sabi ko, wise ka lang. Itong July, darating na yung motor mo. Hallelujah! Paparada mo na yan dyan para magamit ko sa school mo. Bago ko mag-coach, ikaw lang muna. May mahalap kotse, monthly pa yan. Diba? Hindi naman akong pasahero. Mauna ka na. Bakit? Time by time, little by little. Huwag mong bibiglain ang lahat ng bagay. Amen po ba? Kukuha ka. Tapos, yung pambayad yan, dapat nakahanda ka. Hello? Sapagkat ang sabi ng Biblia, dapat nagpaplano ka kung ano ang gagawin para merong matitira para sa mga gagawin mo pa at gagawin. Bakit? Sino naman ang bahala natin? Siya may-ari ng lahat ng bagay eh. Kaya kapag nakita natin, mga nangyayari ngayon at ang mga nangyayari sa kapaligiran. Yan nga kaya nga nandun kami kanina eh. Nakikipag-meeting sa body of Christ eh. Ila Peter Tanchi, Bakit? Kasi kailangan na ang body of Christ, mag-unite ang body of Christ. Hindi na yung pangalan ng simbahan ang dapat itaas. Siya rin naman nagsabi eh. Hello? Tama yun. Hindi na mahalaga kung anong pangalan ng church mo. Ang mahalaga, tinataas mo ang pangalan ni Jesus sa simbahan. Yung relasyon natin sa ating Panginoon. Hallelujah! Anong sabi po mga minamahal? Ano po yung sinasabi ng Biblia? When you see these things begin to come, kapag nagsimula na mangyari ang mga ito, sa Luke chapter 19 verse 4, Amen. nang malapit na siya, isipo sa Jerusalem at natatananan niya ang lungsod, ito'y kanyang pinag-isa. Opo. Kung nalalaman mo lamang sa amin ito, Opo. ang makakapagdulog sa iyo ng kapayapaan. Amen. Kung ito'y linipigan sa iyong paningin, darating ang mga araw na makakampo sa paligid mo, Aha. yung mga kaaway, panitibutan kanila, ipipitin sa kabila, mawasakin kanila, tilipuin ang lahat ng iyong mamamayan, mula sa iyong iwanan ng kapatong na patungo sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalo sa iyo ng Diyos. Kaya nga, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, bakit tayo pinagpupuyat? Watch and pray.
Hallelujah! Bakit po hindi natin bumili ng Panginoon? Mga puyat tayo. Pagka sinabing magpuyat, mag-aral ng Biblia. Dinidilihin ang salita ng Diyos. Kaya hindi lumalago eh. Iba kasi ang Sunday service, iba yung Bible study. Gusto natin lumago, nakikinig ka ng sermon, okay yan. Pero iba, pagka nag-aaral, hinihimay-himay, binabasa. Amen? Oh. Kaya minsan, pagka sinabi ni Pastor, yan daw po nga yung aking sasabihin na madali lang yan. Basta manalangin ka, sila na magbibigay kung anong gagawin, i-aaral na ituturo sa iyo. Hindi tuturo mo doon sa mga tao. Amen! Marami po tayong dapat gawin. Every believer must be a disciple. Amen? Every disciple to go and make disciple. That's why ang sabi ng Panginoon, mga puyat tayo. When you see this come, kung nakikita natin, kapag nagsisimula ng mangyari, hindi na kailangan itong patupik-tupik pa eh. Kailangan tayo ay nagdudumali. Amen? Kaya, sabi ko nga, kung marami lang talaga tayong resources, marami tayong gagawin. Amen? Pero, pwede kang gumawa kahit hindi ka maraming resources. Magsimula ka sa maliit na bagay. Amen? Simulan natin yan. Diyan sa barangay. Simulan natin ang house to house. Simulan natin ang pagbibigay ng pamphlet. Bakit? Yan po. Anong sabi ng Biblia? Bakit anong nangyayari? Nang malapit na si Jesus sa Jerusalem, nilin mo si Jesus mismo? Natanaw niya ang lungsod. Ito yung kanyang tinangisan. Natanaw niya ang lungsod eh. Bakit tumatangis si Jesus? Kasi walang naniniwala sa kanya. Walang gustong maniwala sa kanya. Hindi siya pinakikinggan. Parang nung panahon ni Noah. Walang naniniwala na darating ang malaking baha. Kaya si Jesus ay nalulungkot doon mismo sa bayan niya, sa Jerusalem, sa mga Hudyo. Anong sabi niya? Kung nalalaman lamang ninyo sa araw na ito kung sino o kung ano ang makapagdudulot sa inyo ng kapayapaan. Kaya ang mga anak ng Diyos, mapayapa kahit magulo ang mundo. Sapagkat sinabi ni Jesus, in this world, you will find tribulation. Hallelujah. Amen? Bakit ka mag-worry? Si Lord naman ang nagpo-provide ng lahat ng bagay. Kahit pa yung Meralco, kahit pa yung tubig, kahit pa yung wifi, kahit ano pa man, si Lord ang bahala. Amen? Ngunit ito'y hindi lingid ngayon sa inyo. Paningin. Darating ang araw. Kailan yung araw na yun? Ngayon na yun. Yung tinutukoy ni Jesus na darating ang araw, yung araw na yun, ay ngayon na yun. Kailangan tayong magpuyat. Magkakampo sa paligid ninyo ang mga kaaway. Hindi lang tutukoy sa Israel. Pati sa ating buhay. Marami tayong mga struggle sa buhay na ito. Pero don't worry. Be happy. Si Lord ang bahala. Palilibutan kanila at titipidin kami-kabila. Wawasakin kanila at tilipunin ang lahat ng iyong mamamayan. Hindi ba ito nangyayari ngayon sa bansang Israel? Ha? Bakit? Anong ginawa kasi ng Israel? Wala silang iiwang magkapatong na bato. Sapagkat, hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. That's why, dito pa lang sa lupa, pwede ka lang mapayapa. Amen? Kung si Kristo ang naghahari sa iyo, or thy kingdom come. Pangalan pa lang ng ating simbahan, thy kingdom come. Doon kinuha yan. Bakit? Ano sabi ng Biblia? Pag pananalangin kayo, Our Father in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come. Kaya lahat na umaasa sa pagbabalik ni Kristo, pag naghari siya sa iyo, ay hindi ka na nag-worry. Hindi ka na nag-worry kahit ano pa mang dadatnan mo sa buhay nito. Kasi tagumpay ka na. Ikaw ay pinaghaharian na ng kahit may problema ka, masaya ka pa rin. Kahit may mga, ang tinutukoy ko rito, mga kapatid, kahit may pagsubok ka, masaya ka pa rin. Nakukunin ko ibig ko sabihin. Parang sila Apostol Pablo, nakakulong na, ang saya pa. Parang yung mga sila Bernabe, di ba? Sabi nga nila, kasi nakakuli yata itong mga tao ito, nakakulong na, nagpupuri pa sa Panginoon. Hello! Kaya mga kapatid, hindi lahat pere. Pagka naunawaan ninyo kung bakit tayo nagpupuyat, kung bakit tayo nakalaban nila, pagka
dumadalo sila tuwing linggo rito, hindi pinaghahandaan. Eh, pinaghahandaan ang sermon dito. Hello? Iba-iba yan every Wednesday, every Sunday. Amen? Hindi yan yung ginawa mo lang ngayong linggo. Amen? Akala nila madali ang mag-prepare ng sermon. Hindi po. Magpuyat ka. Mag-aral ka. Amen? Kasi ang iba kasi, simba uwi. Yung kinabanggit kanina ni Ate Jen. Eh kung nag-prepare si Pastora, pinaghahandaan niya, alam niyo ba, Diyos din pala. Hindi ko sinasabi ito sa inyo para magpaawa. Sinasabi ko sa inyo ito, yun ang katotohanan, real talk tayo eh. Amen po ba? Lahat ng mensahe nito, kahit yung mensahe ko pagpilin ko, yung Merkules, ipag-pray natin ang kahit yung isishare ni Ate Jen every Sunday. Lahat ng yan, pinaghahandaan, mga kapatid. Amen po ba? Para meron tayong makain na masustansyang pagkain. Hindi lamang yung kinakain natin after the service, kung hindi, yung piniprepare na sermon, pinaghahandaan niya. Pinapupuyatan niya. Kaya sabi ng Panginoon, mga puyat kayo. Yung PowerPoint ko lang, yung PowerPoint ni Pastora, ilan na nag-type yan? Ilan na naghanda niya? Bakit? Yung PowerPoint ko, yung ano pa ginawa yan eh. Lunis pa lang, pagkatapos pa lang ng service natin, gagawa na naman ng sermon. O ibig sabihin, mga minamahal, para natin sariwa ang kakanin natin. Amen po ba? Di ba, masarap kumain pag sariwa? Eh, ganun din, pagkasariwang salita ng Panginoon. Bakit kailangan tayong magpuyat, mga minamahal na kapatid? Ito, tignan natin yung mapa. When you see these things begin to pass, kapag nasimula nang mangyari ang mga ito, palilimutan ka, gigipitin ka, kami-kamila, at wawasakin ka nila. Ito, kaya lalo akong naniniwala sa Biblia. Dati na akong naniniwala sa Biblia. Pero lalo pa akong naniniwala sa Biblia. Bakit? Huwag na kayo magbasa ng ibang libro. Nasa Biblia na lahat. Kung ano nangyayari ngayon sa balita, kung ano nababalitaan nyo sa CNN, kung ano nababalitaan nyo sa ABC, nasa Bible na yan. Hello? Amen? At ang maganda pa, pag Bible ang binasa mo, good news pa. Walang bad news. O tingnan nyo, yung bansang Israel, napakaliit. Napapalimutan ang Lebanon, Syria, Jordan, Egypt, Saudi Arabia, Iran, Iraq, Turkey. Eh di ba yun ang binabanggit kanina? Palilimutan ka nila at gigipitin ka kami-kabila. Wawasakin ka nila at lilipunin ang lahat ng iyong mamamayan. Bakit? Sapagkat, anong dahilan? Hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Panginoon. Kaya ang whether you taga-Israel ka, taga-Pilipinas ka, kaya mo kayo magtampo kapag hindi tayo pinakinggan, pag nagbabahay-bahay tayo, pagka nagbabahagi tayo dyan, ang salita nyo, huwag kayo magtampo sa mga tao. Dati rin tayo, matigas din naman ang ulo natin noon eh. Bago tayo na-share ng Word of God, napakahirap, ang dami natin tanong. Diba? Lalo yung nag-share sa akin, ang dami ko rin tanong. Yung nag-share sa'yo, ang dami ko rin tanong. Pero mahalaga, maging matyaga tayo sa pagbabahagi sa kanila ng mabuting balita. Amen? Hindi kailangan convert mo sa church. Hindi kailangan pilitin mo magsimba. Share mo si Jesus. Kaya mo na siya magtanong sa kabalik sisimba. O di, kasama na yan. Amen? Hallelujah. Anong nangyayari? Palilimutan, wawasakin. Anong sabi ng Biblia? Pakibasa nga po kapatid. Magsisimula na at mangyayari na sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, dapat mo malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga pagkakuluhan sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa lapi, palalo, pagmataas, ng pagsamantala, suwayin sa magulang, walang utang na loob at pastangan sa Diyos. Sila magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang mabag, ang kanilang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip ng maibigin sa Diyos. Sila ay may anyo na pagiging maka-Diyos, kulit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Number 1, hindi naniniwala kay Kristo bilang Messiah, anak ng Diyos o Diyos. So John chapter 1 verse 1 and Isaiah chapter 9 verse 6. Karamihan sa Hudyo o Israel ay hindi naniniwala kay Jesus. Kaya nga, mga binabahal, kaya bakit nga ang ating pinag-uusapan ngayon ay magpuyat tayo? Ha? Bakit sinabi ng Panginoon,
magpuyat kayo at manalangin sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sunod-sunod na yung Bible study na dapat sinasagawa. Sunod-sunod na dapat ang pangangaral. Nagsawa na tayo kung ano man mga bagay na natikman natin dito sa sanlibutan. Sapagkat ang mga bagay, ang kasiyahan at ang mga kalayawan ay pansamantala lamang. Ang mahalaga ay maganap ang pinagagawa ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, magpuyat kayo at manalangin. Sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay hindi natin inaasahan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, sabi nga kanina, binasa natin, when you see these things happen, look up! Tumingala tayo at magpuri. Iba kasi ang pananaw natin eh. Kaysa yung mga tao narito sa lupa, kahit tayo nasa lupa, iba ang pananaw natin, mga minamahal na kapatid. Hindi tayo taga-lupa. Amen? Kahit tayo nasa lupa, hindi ka tumitingin sa mga bagay na nasa lupa. Bakit? Look up ang sabi ni Lord. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, bukod sa digmaan, bukod sa earthquake, bukod sa taggutom, bukod sa mga salot, may mga bagay na nangyayari na at mangyayari pa. Ano ito? Sa Ikalawang Timoteo 3:1, ang sabi po rito, dapat mong malaman sa mga huling araw na darating. Kailan yung darating? Ngayon na yun. Dumating na, fulfillment na ngayon. Hindi na kailangan ng prophecy. The prophecy is already revealed. The prophecy is already seen. Nakikita na natin eh. Dati sinasabi lang yan, talinghaga ng Biblia, pagkat hindi pa nangyayari. Pero nakita na natin, magkakaroon ng digmaan, maglalaban ng bansa, laban sa bansa, magkakagutom, lilindol sa iba't iba. Ano pa yung mga darating na binabanggit ng Biblia? Magkakaroon ng kabuluhan. Ito kaya, hindi na tayo nagtataka kung bakit nagkakaroon ng kabuluhan. Pambuong bansa, o sa pamilya man, o sa bayan man, may kaguluhan. Bakit? Sapagkat ang mga tao, ano ugali? Pero magiging ang tao, magiging maibigin sa sarili. Di ba? Pagka maibigin sa sarili, gusto niya kami lahat. Gusto niya sa kanya lahat. Gusto niya ay sa kanya lang. Ayaw niya magbigay. Ayaw niya magbahagi. Amen? Maibigin sa sarili. Kaya ang tao pumapatay. Makuha lang niya yung gusto niya. Ha? Kaya tingnan mo, ang dami mga snatcher, hold-upper, at kung ano-ano. Kasi gusto nilang makuha eh. Yung mga bagay na hindi sa kanila. Hindi mo maibigin sa sarili. Panalo! Mapagmataas! Di ba? May mga taong akala mo hindi na masayad sa lupa ang mga paa. Ang yayaman. Di ba? Mapagsamantala! Suwain sa mga magulang. Hindi ba ang mga kabataan ngayon? Dati-dati ay magagalang sa mga magulang. Pero kung makikita mo mga kabataan, mas marunong pa sa magulang. Di ba? Mas yung magulang pa tinuturuan eh. Dahil nga napapanood sa mga social media, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Ano pa? Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang haba, mapanirang puri, walang pagpipigay, marahas, walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging taksil, padalos-dalos, mayabang, maibigin sa kalayawan. Ito pa. Kahit nasa loob ng simbahan, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos. Ngunit, hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Anong sabi ng Biblia? Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Ano ang dahilan, mga minamahal, kung bakit nawala ang pangako sa mga Hudyo, sa mga Israel? Sila ang dapat pinili. Sa kanila dapat ito eh. Pero dahil pinabayaan nila, hindi nila pinansin. Ay salamat, pagkat nakarating sa atin ang pangangaral. Amen? Kaya lang napupulpil yung prophecy sa kanila ng mga bagay. Una, hindi naniniwala kay Kristo bilang Mesiyas. Ito ang dahilan. Hindi nila pinaniwalaan na si Jesus ang anak ng Diyos o ang Diyos siya mismo. Asahin natin sa 1. John chapter 1, verse 1. Ano ang sabi ng Biblia, kapatid? Ang pasimula ay naroon ng salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa kapatid, yung salita ay kasama na ng Diyos at yung salita ay Diyos. Ang pagkatinas nga natin sa 14, yung nagkatawang tao ang salita,
Amen? Ano sabi po sa Isaiah chapter 9, verse 6? Pakinggan po natin ang salita. Sapagkat isinilang sa isang buwan na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanyang pamamahala. Opo. Siya tatawagin kahangahangang tagapayo, ang kapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Kaya nga, mga minamahal, ibibigay sa kanya ang pamamahala at tatawagin siyang makapangyarihang Diyos, prinsipe ng kapayapaan. That's why, mga minamahal, kailangan tayong mga kuya mag-aral, dili-diliin. Alam nyo, ang service, hindi lamang puro awitan. Ang pinaka-the best para lumago ay Bible study. Dumalo ka. Pagkatapos ng service, dumalo ka ng fellowship. Kasi nandun yung, nandun doon ka lalago. Doon ka lalo, doon mapagbubulay-bulayon Doon mapahihimay-himay ang salita ng Panginoon. Amen? Amen? Sapagkat lahat tayo ay may katungkulan ay bahagi yan. Lahat tayo ay kailangan mag-disciple. Lahat tayo ay kailangan maghanap. Kahit ikaw, Sister Lourdes, meron kang pinagagawa sa iyong Panginoon. Kaya nga nilagay ka dyan bilang presidente ng kababaihan, ng Soul Parents. May plan ng Panginoon. Amen? Kaya ka din nilagay ito ni Lord. Amen? Ano sabi ng Biblia? Basahin po natin, mga minamahal. Stand up. Bakit pinapayuhan tayo at tumayo? Opo. Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Amen. Tapang kayo at magpakatibay. 1 Corinthians chapter 15 verse 8, kaya nga mga minamahal ko kapatid, magpakatatag kayo at huwag mag-ina at maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya alamin nyo hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ephesians 6:11, suot ninyo ang buong kasuot ang pandigma ng kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanaan ng Diablo. 1 Timothy chapter 6 verse 12, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya, manghawakan mo ang buhay mo ng hanggan. Dahil dyan ka tinawag ng Diyos na ipayat mo sa harap na maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Kaya nga, mahalaga na tayo mga puyat at manalangin. One time, isang araw, nag-session tayo ng meeting dyan kay Kapitan. At doon mismo sa loob ng kanyang opisina, mananalangin tayo. Hallelujah. Amen? Nagawa na natin yan sa mga nakaraang mga kapitan. Pero bago na yung kapitan natin, kaya ipanalangin natin. Anong sabi ng Biblia? Bakit tayo kailangan mga puyat? Bakit tayo pinapayuhan? Na bakit tayo tumayo? Si Nanay Bergie nga, may edad na noon, siya pa'y nagbubuhat ng ating pulpito. Pag nandun tayo sa kanto ng diborsyo, dala-dala niya yung pulpito. Dala-dala ko yung mic. Dala-dala yung karaoke. Hallelujah! Para sa iba, pinakikinggan pa kayo dyan. Ay, hindi mahalaga yun. Mahalaga marinig ng tao yung mensahe. Amen? Opo, ay yung mensahe. Papakalan tayo muli ng trucks dyan at paano, mag-invite tayo dito. Hallelujah! Bakit? Kailangan magpuyat tayo Sayang yung panahon! Sayang yung oras! Na ginugugol. Kahit araw-araw, gamitin natin itong bahay-sambahan upang ito ay mapuno ng kali. Amen? Nakusalo na makikinig. At hindi naman kami laging tatayo ito ni Pastor Each one is a leader. Every leader is a disciple. Lahat tayo ay may bahagi mag-akay ng kaluluwa. Kuminsan kasi nakatingin lang ang tao, kaya na ni Pastora yun, kaya na ni Bishop yan, kaya na ni Ate Jane yan, hindi po. Lahat tayo ay binibigyan ng pagkakataon na magbahagi ng mabuting bagay. Mga kuya, ang sabi ng Biblia sa unang Korinto 16:13, maging handa kayo, magpakatatag sa inyong pananampalataya, maging matapang kayo, at magpakatibay. Amen? O yan, kaya yung mahal natin, Pastora, matapang yan. Mangaral ng salita ng Panginoon. Nagpupuyat din yan. Kaya kahit nabaksak na yung mata, nag-aaral pa, nagbabasa ng Bible. Sabi ko, alas 11 na, matulog ka na. Pero tuloy-tuloy ang pag-aaral. Bakit? Nag-aanda tayo Maganda tayo pare-pareho. Maganda tayo sapagkat yun ang sabi sa atin na mga puyat ika kayo. Ano sabi sa unang Korinto? 15:58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon
Amen? Eh sabi ko nga, nung tinawagan ako ni Bishop Justice ng Old Victorino, siyempre nilinaw ko sa kanya. Yan ba ay may imbitasyon? Yan ba ay, kasi mga leader ng bawat leader ng Methodist, leader ng Baptist, leader ng iba't ibang sects. Yan ba Justice ay may, ikaw naman Bishop, matagal na tayong magkasama. Kasama ka dito. Sinama ko na si Pastor. Amen po ba? Bakit? Para lalo na magkaisa ang body of Christ. That's why, maging masipag tayo. Amen? Kaya nga mga kababaihan dito, minsan, pagkatapos mag-aral yan, alam na naman ni Ate Jen yan. Mayo yan, mayo na kayo. Magbahagi kayo dyan ng salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Pagkatapos mag-aral, mahalaga din yung pag-ahagi. Yung pagbabahagi na mabuting balita. Siyempre, hapon na, para hindi kayo painitan. Amen? Isang oras lang na halo yan, ang dami na yan. Bakit? Alam natin, hindi masasayang yung ating mga pagpapagal para sa Diyos. Amen? Matagal din kami nalalangin na maitaas ito, mapagawa. Pero si Lord, nagpupunta. Kaya naniniwala ko, ibibigay ni Lord yung lope na pinag-pray natin. Matagal din kami nalalangin para dyan sa mga bagay. Pero si Lord, nananalangin tayo. Si Lord, lagi on time. Hindi siya kailanman nagpapabaya sa kanyang mga. Bakit ang sabi sa Ephesians, chapter 11, isuot ninyo ang buong kasuotan ng pagdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Amen? Lagi tayo dapat naka-breastplate, naka-sword, naka-armor of God. Hallelujah! Amen? Pagka lagi kang handa, hindi ka matatangay ng anumang pakana ng Diablo. Sapagkat lagi kang handa, lagi nakasuot sa iyo ang salita ng Panginoon. Ano sabi sa unang Timoteo, 6:12? Ipaglaban mo ang mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Alam ko, ano panahon nila Apostol Pablo, ay talagang ipinaglalaban nila ang kanilang pananampalataya. Hindi sila nakikipag-away. Pero, sinasabi nila ang katotohanan. Amen? Kahit sa panahon na, maraming naniniwala si Kristo ay tao lang. Maraming naniniwala si Kristo ay maliit na Diyos naman. Hindi tayo nakikipagtayo. Pero dapat handa ka. Pag may magtatanong sa iyo tungkol sa pananampalataya, kung anong meron ka. Amen po ba? Hallelujah! Kahit na pumunta yan dito wala nang problema, kakausapin pa natin yan. Lalabas siya rito, mabahagi na natin ng mabuting balita. Dahil diyan, at tinawag ng Diyos, nang ipahayag ko sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Yung pananalig kay Kristo, yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya anong sinasabi ng Biblia? Magpuyatan at manalangin. Ang sabi ni Jesus, hinihikayat nga tayo ng ating Panginoon. Mag-aral kayo sa akin, ang sabi ng Panginoon. Kaya nga, dinidilihin natin ang kanyang mga salita. Magpuyat tayo sa pag-aaral ng Biblia. Diba? Sa iba nga, ang tawag naman magsunog tayo ng kilay. Lalo yung mga nag-aaral, diba? Pag gusto ng tao ay matuto, hindi naman kailangan magaling kayo sa Biblia, walang magaling. Ang kailangan lang, ibigay mo yung oras mo. You are available. You have time. And ask the Holy Spirit to give you. God use ordinary people. Tingnan mo si Pedro. Kung tutusin, sabi nga ng mga Escriba at Pariseo, saan kumukuha ng karunungan itong tao na yan? Hindi ba mangingisda lamang yan? Pero bakit ganyan kung magsalita? Natuto kay Jesus. Para matuto tayo kay Jesus, mag-aral tayo ng kanyang salita. Hallelujah. Amen. Sa Diyos ay umasa, mga Kalitaan 3:5-6. Kaya huwag kang magtiwala, ubusan-ubusan, at huwag kang mananang sa sarili mo. Amen. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahaki. Isaiah 41:13, ako si Yahweh na iyong Diyos ang magpapalakas sa iyo. Ako ang magsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko. Hallelujah. Sapagkat pati kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikakasama.
makasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Yung mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasan, puno ng pag-asa. Kaya nga, our agenda is making disciple. Kahit nga pumunta tayo ng bantayan, hindi naman tayo pumunta ng bantayan para bantayo ng church. Pumunta tayo doon para mag-share. I-share si Jesus. Hello? Amen? Wala tayong hidden agenda. Kahit nga pupunta kami ng Masbate, pupunta na iba't ibang lugar, ang mahalaga, maibahagi ang kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kasi hindi natin gawain ito. Gawain ito ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, kayawi ka, sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5, kayawi ka, magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya ay alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong mga tatahanan. Diba? Pagka tayo ay nababahagi ng mabuting balita, nabe-beneficio ng mga tao. Lalo silang lumalakas, lalo silang tumitibay, lalo na pagka kinakain natin ang salita ng Panginoon. Pagka ito'y dinili-dili natin, diba? Sabi sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by the word of God, coming from hearing and hearing. Kaya kapag tayo ay nagiging instrumento to bring the salt and light of this world, hindi ba yun ay malaking pagpapala para sa buhay ng mga tao? Amen. Kaya mahalaga, mga minamahal, ay huwag natin pabayaan ang pagbabahagi to be a soul winner. Mga puyat tayo. Kaya yung event dyan ng Hero Wellness dapat nandyan tayo Amen po ba? Dahil maglalagay nga ng table dun dapat nandyan tayo para maraming tao dun ang mabahagi niyan. Pero maganda, volunteer. Hindi yung pinipilit. Amen po ba? Ang sabi ng Biblia, akong si Yahweh na inyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Ako ang magsasabi. Ano yun? Huwag tayong matakot. Tutulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah! Amen? Si Lord kaya ano lang natin bagay. Ano ko nga kay Pastora, kahit pansama, huwag natin itaon ng linggo. Ang last Saturday, walang problema yan. Kahit magpa-Jollibee tayo, magpamakbong tayo, imbitahan natin yung mga kaibigan natin, sisira natin ng Pastor. Amen? Pinakain mo na ng Jollibee, pinakain mo na ng makbong. Hallelujah! What is money compared to the soul of the people? Amen? Mahalaga yun, mga kapatid. Pero, pag nag-invite ka, nakatayo ka, paupuin mo yung guest mo. Amen? Sila ang dapat nakaupo. Sapagkat sila ang i-disciple, i-memento. Anong sabi ng Biblia? Sa Jeremiah chapter 29, verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko, sabi ng Panginoon, para sa atin. Mga plano, hindi na natin ikasasama, kundi para sa ating ikabubuti. Ito ang planong magdudulot sa atin ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Kaya hindi tayo nawawala ng pag-asa. Diba? Kailanman na hindi mawawala ng pag-asa ang mga anak ng Diyos. Sapagkat sa mga nakaraang pagtalakay natin. Kaya ilang araw-araw ko lang social media. Ilang araw-araw ko ngayon. Araw-araw, umaga, gabi. Kailangan araw-araw magbahagi ng mabuting balita. Meron tayong kanya-kanyang role. Meron tayong kanya-kanyang mission sa life. Kaya mahalaga po. Bukod dun sa, kasi nung ang laptop ay nagkaroon na parang na-reprogram. Natigil ako Dahil na-reprogram, inayos Ay ngayon, balik ulit. Kaya bakit? Kasi sa social media, marami rin nakikinig yan. Yung Facebook mo, yung YouTube mo, gamitin mo yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Sapagkat ang plano ng Diyos, kesa naman, kung ano-ano lang, napapakinggan natin dyan sa social media. Hallelujah. Next please. 1 Peter chapter 5 verse 7, pagkatiwala ninyo sa Kanya ng mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagpapanasakit. Amen. Philippians chapter 4 verse 16-13, huwag kayo mabalisa tungkol sa ng bagay, salipinin ninyo sa Diyos ang lahat ng kailangan sa pamamagitan ng pananangin may pasasalamat. Ang lahat ng pinagagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ng Kristo. Opo. At Isaiah chapter 26 verse 4, ang tiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos si Yahweh ang walang hanggang pugihan. Kaya kapag nakikita na natin yung guest
nakikita nyo ang mga bagay na yan, tuminga na kayo! Magpuri. Iba pala dapat maging pananaw natin. Hindi pala takot ang dapat natin makita kapag Sister Lourdes, Ate Jen, pag may gera. Diba? Ang Kristiyano, hindi takot ang tingin sa gera. Hello! Amen? Ang tingin natin sa gera, malapit na dumating ang ating. When you see these things happen, kaya sabi ng Pag, lift up your head, look up, sa Diyos tayo umasa. Amen? Dahil huwag kang umasa sa bank account mo, huwag kang umasa sa kayamanan mo, huwag kang umasa, di ba? Yung isa nga natin kaibigan, ilang sasakyan ang hinaltak sa kanya, pati kanyang mga kabuhayan. Bakit? Walang permanente dito sa lupa. Amen? Ang permanente na kay Jesus. Amen? Kaya anong sabi ng Biblia sa 1 Peter chapter 5, verse 7, ipagkatiwala nyo sa Diyos ang ating mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ang nagmamalasakit sa atin. Kanino natin ipagkakatiwala? Sa Diyos. Amen? Hindi sa tao. Sapagkat ang tao nagbabago yan. Pero ang Diyos, hindi kailanman nagbabago. Kasi hindi sinungaling ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Filipos chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa. Ito, lagi natin nababasa ito Ha? Tungkol sa anumang bagay. Kahit ano pa yan. Kahit anumang problema mo. Huwag kang mabalisa dyan. Magkakasakit ka pag nabalisa ka. Na-stress ka lang. Ngunit ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, dasalin natin sa ibang salin, ang sabi diyan, dasalin natin sa Diyos, hingin natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kailangan sa pamamagitan ng panalangin. May pasasalamat. Totoo ba ito? Totoo ba ito? Pagka nagdarasal ka, meron akong mangyayari. O para sa ibang Kristiyano, wala yan, Bishop. Hindi naman dumarating Nagdududa ka kasi. Hello? Amen? Dati nung nanalangin dito, biglang may kumakatok niya. Pagkatok niya, may cheque na. Mali pa yung apelido. Mabalik ko yan, hindi para dito yan. Amen? Bakit? Si Lord Si Lord ang gumagawa. Anong sabi sa verse 10? Ang lahat ng ito ay magagawa natin sa lakas at kaloob sa atin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 26 verse 4, magtiwala tayo kay Yahweh, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang pugnian. Kaya in times of trouble, go back to Jesus. Go back to God. Ask God. Go to your prayer time. And si Lord ang magkakalob sa atin. Amen. Yes. Malapit na ang kanyang pagliligtas. Daniel chapter 2 verse 44, sa panahon ng mga haliyon, ang Diyos sa kalangitan niya magtatatag ng isang kahariang hindi maibabag sa kailanman, hindi masasakop nito. Amen. Tutulugin ito at kailangan na mawasakin ng ibang kaharian at mananatili ito magpakailanman. Kaya hindi na makakabangon ng iyon kay kailan. Matthew chapter 6 verse 10, matinawa ang iyong kaharian, kasunod gawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. In Matthew chapter 6 verse 32, ngunit sa lahat ay biglang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Panginoon, mga puyat kayo, hanggang ngayon natutulog pa. Nakita niyo mga alagad, aarestuin na sila. Natutulog pa. Diba? Gising! Ang sabi ng Panginoon, hindi niyo ba alam na ngayon na ang araw ng oras. Kaya si Judas, nakikipag-usap na pala doon. Inihahanda na ituro ang ating Panginoon. At ang sabi ni Judas, yung aking halikan, yun ang Kristo. Yun ang Mesiyas. Kaya ano yan? Sabi ni Pedro, Panginoon, hindi kami papayag na ikaw ay aresto. Dadaan sila sa ating pagkain. Kaya ano nangyari nung isang sundalo ma-arestohin ang ating Panginoon? Tinapyas ni Pedro ang tenga. Sabi ng Panginoon, Peter, ibalik mo yung taba. At pinulot ng Panginoon yung tenga at ipinalik doon sa sundalo na umaresto sa kanya. Sapagkat ang nabubuhay sa pagaling ay mamamatay sa pagaling. Bakit kailangan tayong mapiyak? Hindi naman kailangan araw-araw
Pero kahit sa isang araw, bigyan mo si Lord ng oras ng pananalangin, oras ng pagbabahagi sa ibang tao tungkol kay Kristo. That's why, ito po ay mga puyat tayo. Amen? Magbahagi, mga puyat at manalangin. Ang sabi ng Biblia, sa Daniel chapter 2 verse 44, sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ng kalangitan ay magtatatag ng isang kaharian. Kaya mga nakikita natin, hindi pa yan. Ha? Sapagkat magigiba ang lahat ng dudurugin ito ang lahat ng ito sa akin ng ibang kaharian. Ngunit mananatili ito kaya hindi makakabangon, ngunit ang kaharian ng Panginoon ay ito'y pangitain ni Propetang Daniel. Ibig sabihin, God will set the kingdom. Ano ba itong kingdom ni Lord? Matthew chapter 6. Ang sabi niya, dumating nawa ang iyong kaharian. Ito yung prayer eh. Masunod nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, ganun din sa lupa. O thy kingdom ka. Dito pa lang sa lupa, pwede na tayong mabuhay ng makalangit na buhay. If we have Jesus. Remember, ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga natin ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang at ibibigay niya ang lahat ng ating mga bagay. Mga kapatid, ano bang hinahanap natin sa Diyos? Ano ba ang bagay na meron dito sa Diyos na hindi kaya ibigay, hindi pa naman? Si Lord ang may-ari ng lahat. Ang hawakan natin ang kanyang salita. That's why, ang sabi ng Biblia, mga puyat tayo, sapagkat hindi natin alam kung anong araw na pagparito. Kaya magsihanda tayo, sapagkat narito ang anak ng tao sa oras na hindi natin iniisip. Kaya ang sabi ng Panginoon, magpakahinahon tayo. Don't stress yourself doon sa napapanood natin o yung mga bagay na pinagkakaabalahan ng tao. Kasi ang tao ay parang-parito. Busy ang tao. Busy sa pagpapayaman. Busy sa pagkita ng pera. Busy sa pagtatrabaho overseas. Hindi natin sinasabi masama yan, mga kapatid. Lalo na yung iba't ibang trabaho, 3, 4, 5 ang trabaho nila. Pero hindi nila pakikinabangan nila. Bakit? Kulang pa sa pangkamot nila yun. Kaya unahin natin ang salita ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. Magpakainakot tayo. Magagpuyat tayo. Manalangin. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kailanman ay hindi niya pababayaan ang kanyang mga. Isang bagay ang hindi kayang gawin. Ang magsimay. Yung sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pangako ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, my son, do not forget my teaching, but keep it in your heart. Bind them around your neck. Write them in the tablet of your heart. Sapagkat ang Diyos ay kailanman ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Pagka sinabi ng Panginoon, tiyak ay mangyayari. Sabi ng salita ng Diyos, tunay, hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran ay ibabalik niya. At ang kanyang katwiran ay ibibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Tayo po lahat ay tumayo at tayo po lumawin sa Panginoon. Awitin po natin ang awitin ito at pasalamatan po natin ang Panginoon sa ginagawa niya sa ating Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na
sumdulang biyaya mo. Salamat po, Panginoon. Kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagpupulan ng habag at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahiran ang kabanalan, kawaghatian. Salamat sa sumdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasalan. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumdulang biyaya mo. Hallelujah! Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Despite yung aming mga kakulangan, nananatili kang tapat sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Alam namin, mapanghahawakan namin ang iyong mga salita. Ang lahat ng mga pangako mo, Panginoon. Hallelujah! Ang matibay namin pinag-aaway. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na
Salamat, Lord, at manatili kami sa iyong salita at ang salita mo ay manatili sa amin. Lord, forgive us for our sins, O God, and cleanse us with your precious blood. Upang, Lord, maganap namin ang kalooban mo, hindi ang aming kalooban, kundi ang kalooban mo. Not our will, but your will be done in our life. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po lahat ng aming mga kapatid. Saan man sila naroon ngayong gabi ito, Panginoon, I pray for healing. I pray for deliverance. I release the blessing, the anointing of the Holy Spirit, O God. Nothing is missing. Nothing is lacking. Nothing is broken. Thank you, Lord. Salamat po, Lord. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid. Nawa ay lalo silang maging masigasig. Lalo na po sa araw ng pagsamba ay huwag namin pabayaan ang pagkakatipon sapagkat dito kami kumukuha ng lakas ng Lord. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang aming bansa. Pagpalain mo rin ang mga nabibinuno sa aming pamahalaan mula sa Pangulong hanggang sa barangay chairman, Lord. Pagpalain mo po ang mga institusyon na itinatayo mo, Panginoon. Lord, we pray, O Lord, maging sa mga manggagawa, lalo na po sa probinsya, na ilang kilometro ang nilalakad upang maganap lamang ang kalooban mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pagkat ang sabi mo, Panginoon, bago dumating ang wakas. And this gospel of the kingdom shall be preached unto the whole world as a witness for mankind, and then the end shall come. Maraming salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa araw-araw. Thank you, Lord, your protection, your angel, O God. Salamat din, O Lord, sa pagkain sa araw-araw. Salamat po sa provision mo, Panginoon, sa favor mo, Panginoon. Tunay nga, Lord, na ang salita mo ay mapangahawakan namin, Panginoon. Ang mga pangako mo, Lord, ay patuloy namin, alam namin, O Diyos, na you will never leave us. Kaya kung ano man ang aming mga prayer requests, ano man ang aming mga kahiling ng panalangin, personally, sa family, sa ministry, Lord, I pray, we receive it in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Pagkat, Lord, ang plano po, Panginoon, maliwanag, Jeremiah chapter 29, verse 11. You have a plans for us, not to harm us, but to prosper us, plans to give us hope. Salamat po, at patuloy namin dinadalangin sa inyo, Lord, kung sino man sa aming mga kapatid, ang may mga problema, alam namin, lumapit kami sa iyo, kami mga nabibigatan at naguguluhan. At bibigyan mo kami ng kapahingahan. Thank you, Lord, for the life of Sister Lourdes. I pray, O God, lahat ng mga kababaihan, lahat ng kanyang mga sa Hilot Wellness, Lord, I claim it, I receive it right now in the name of Jesus. Maging kay Sister Ami Impainado, ang mga kababaihan sa Cruz na Ligas, Lord, ang mga kabataan dito sa Cruz na Ligas, Lord, gamitin mo po ang simbahang ito upang maabot ang mga kabataan, ang mga single parents, ang mga solo parents, ang mga kababaihan sa barangay. I pray, O God, sa aming kapitan, Lord, I pray in the name of Jesus. I pray sa mga kagawad, Lord. Hallelujah. Bawat kagawad, Lord, na sa kanilang mga committee, I pray, O God, Lord, bilang simbahan na inilagay mo sa lugar na ito, we have the role. Our role is to be the soul and life of this world. Thank you, Father. Hallelujah. Salamat din sa aming mga ka-FB friends, sa mga Facebook, mga ka-YouTube. I pray, I release the blessing kahit nasa Amerika ka, nasa Europe, nasa Asia, nasa Luzon, Visayas, sa Mindanao, nasa Canada. I pray, Lord, nasa France, I pray, yung mga prayer partner, yung mga covenant partner na tumutulong para sa iyong gawain. Lord, pagpalain mo po ang kanilang mga buhay at pagpalain mo ang kanilang mga kamay na nagiging maluwag upang maging daluyan ng pagpapala sa iyong gawain sa lugar na ito. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. And all the people of God said, Amen and Amen. God bless us.